Sanipuwersa ang DOJ at PAGCOR para ma-monitor ang posibleng presensya ng mga empleyado ng ahensya sa mga gaming establishment. Sa ilalim ng data sharing agreement, makikita kung sino ang lumalabag sa batas. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Magkakaroon na ng access ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa datos ng mga empleyado at opisyal ng Department of Justice. Ito'y matapos pirmahan ng dalawang ahensya ang isang Memorandum of Agreement ngayong araw na nagpapatibay sa data sharing ng DOJ at attached agencies nito. Kabilang ng NBI, Bureau of Corrections, Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General. Paliwanag ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, paraan ito para masigurong walang kawani ng DOJ ang lalabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal na gobyerno na makilahok sa kahit anong forma at uri ng sugal sa loob ng mga kasino. This data sharing initiative is both timely and necessary. By enabling a more efficient and accurate identification system, we strengthen enforcement mechanisms and ensure that policies are not only written but meaningfully implemented. Wala naman daw na itatalang kaugnay na insidente ang DOJ sa pagsusugal ng kanilang mga opisyal. Nais lang daw nilang makatulong para mapalawak ng PAGCOR ang kanilang datos o ang tinatawag na National Database of Restricted Persons o NDRP. Siniguro rin ng DOJ na hindi nito malalabag ang privacy ng kanilang mga kawani. Based on the contract, based on the agreement we signed. And basically, ang isi-share lang naman namin would be the names, the title, and the pictures. Kasi they have enough facial recognition system, no, to know kung government officials yan. Nasa mahigit kumulang 6,000 pangalan ng DOJ employees ang maisasama sa data sharing agreement. Hindi naman bababa sa 50,000 na mga pangalan ang magmumula sa attached agencies ng DOJ. Pero sasalain pa nito ang mga pangalang manggagaling sa National Bureau of Investigation, lalo pat may mga NBI agent na nagsasagawa ng mga trabahong kailangang manatiling kompidensyal. DOJ ang kauna-unahang ahensya na sumailalim sa naturang kasunduan sa pagitan ng PAGCOR. Pero umaasa si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na susundan pa ito ng ibang ahensya ng gobyerno. 500,000 na po yung listahan. Pero hindi po sapat yun eh. Dahilan sa kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, himigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon. Hindi pa po kasama doon yung nahalal ng mga local officials. Ngayong taon, nasa 310 million pesos anya ang naitalang void winnings ng PAGCOR na nagmula sa mga taong hindi dapat nakakapagsugal sa kasino. Kaya hinihikayat na rin ng PAGCOR ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang enhanced security measures sa mga kasino para makilala ang mga pumapasok dito at maharang ang mga nasa NDRP. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pagsusugal sa mga kasino. Sa ilalim niya ng Presidential Decree 1869 ang PAGCOR Charter at ang Memorandum Circular No. 6 Series of 2026. Kaya nagpaalala ang DOJ at PAGCOR na huwag nang tangkaing lumabag sa batas at manatiling mabuting ehemplo bilang mga lingkod bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.